Si Rodrigo Roa Duterte, kilala ng buong mundo. Tinawag siya ng Time Magazine bilang The Punisher. Inilista siya ng Forbes kasama si Vladimir Putin at Xi Jinping sa mga makapangyarihang tao sa mundo. Tinawag siya ng mundo strongman. Sa Estados Unidos, personal na pinuri siya ni President Donald Trump sa pagsugpo sa iligal na kalakalan ng droga sa Pilipinas. Sa kanyang 6 na taon, ipinamalas niya sa buong mundo na may isang paraan para labanan ng droga. Isang paraan na inaasahan sana ng maraming Pilipino na magpapatuloy sa ilalim ng tambalang Duterte Marcos. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila ng naunang pahayag na hindi makikipagtulungan sa ICC, ilang beses ding iginiit ng mga opisyal ng pamahalaan ang parehong posisyon. Tinanong si Marcos Jr. kung ibibigay ba ng kanyang gobyerno si Duterte sa ICC kung mag-issue ng warrant. Ang kanyang sagot, If the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Welcome back to Kakibat TV. Ipinagdiriwang nga kahapon na 81st birthday ni dating Pangulong Duterte, isang leader na nagmarka sa kasaysayan bilang kauna-unahang Pangulo mula sa Mindanao at kinikilalang strongman na naglatag ng matinding kampanya laban sa kriminalidad at illegal na droga na sa kabila nga ng kanyang kasalukuyang sitwasyon sa The Hague, Netherlands, patuloy pa rin ang pagbuhos ng suporta at pagbati mula sa milyong-milyong Pilipino na kanyang mga taga-suporta mula sa iba't ibang panig ng mundo at sa ating bansa. Dahil para sa marami, si FPRRD ang simbolo ng isang leader sa kanyang panunungkulan mula 2016 hanggang 2022 na naging sentro ng kanyang administrasyon ang kampanya laban sa droga at kriminalidad na anyay layong protektahan ang kabataan at kinabukasan ng bansa. Sa pagdiriwang nga ng ika-81st birthday ni dating Pangulong Duterte, nananatiling buhay ang kanyang impluensya sa politika at sa puso ng milyong-milyong Pilipino na kanyang mga taga-suporta. Isang leader na para sa kanila ay hindi lamang naging Pangulo, kundi naging simbolo ng tapang at malasakit sa bayan na sa pagkanulo kay dating Pangulong Duterte. Isa ang kanyang abogado at matalik na kaibigan na si Atty. Medial Dia sa buhay na saksi kung paano at anong klaseng tao ang dating Pangulong Duterte hanggang sa dinala sa The Hague, Netherlands na nakaalalay lagi na kahapon nga sa kalagitnaan ng kanyang speech sa ika-81st birthday ni Pangulong Duterte ay bigla na lang nanikip ang kanyang dibdib at isinugod sa pagamutan. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. sa araw ng Marso 28, may isang Pilipinong nagdiriwang ng kaarawan sa ibang bansa. Hindi bakasyon, hindi rin kasama ang pamilya. Sa edad na 81, mag-isang idaraos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang kaarawan sa loob ng detention facility ng International Criminal Court sa The Hague. Isang taon na ang lumipas mula nang siya ay sapilitang dalhin doon. Ngayon, ang kanyang laban ay wala na sa entablado ng politika. Ito ay nasa loob na ng korte ng mga dayuhan. Alam mo, pag huminto ako dito, disgrasya ang kabukasan ng mga anak natin. It is to the interest of my country that I will destroy you. Because if you cannot control the movement or the habit of your country, it will eventually destroy my country. So, you decide now, sisirain ninyo yung drug industry ninyo once and for all o magkagulo tayo. Si Rodrigo Roa Duterte, kilala ng buong mundo. Tinawag siya ng Time Magazine bilang The Punisher. Inilista siya ng Forbes kasama si Vladimir Putin at Xi Jinping sa mga makapangyarihang tao sa mundo. Tinawag siya ng mundo strongman. Sa Estados Unidos, personal na pinuri siya ni President Donald Trump sa pagsugpo sa iligal na kalakalan ng droga sa Pilipinas. Sa kanyang 6 na taon, ipinamalas niya sa buong mundo na may isang paraan para labanan ng droga. Isang paraan na inaasahan sana ng maraming Pilipino na magpapatuloy sa ilalim ng tambalang Duterte Marcos.
Pero tila nagbago ang ihip ng hangin sa ilalim ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila na naunang pahayag na hindi makikipagtulungan sa ICC, ilang beses ding iginiit ng mga opisyal ng pamahalaan ang parehong posisyon. Tinanong si Marcos Jr. kung ibibigay ba ng kanyang gobyerno si Duterte sa ICC kung mag-issue ng warrant. Ang kanyang sagot, If the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. kahit na 2019 pa kumalas ang Pilipinas mula sa International Criminal Court, iginigiit pa rin ito na mayroon silang jurisdiksyon. Itong Pebrero 2026, formal nang isinalang ang mga kaso ni dating Pangulong Duterte sa confirmation of charges. 3 counts ng crimes against humanity ang isinampa laban kay Duterte. Ang una, ang mga pagpatay ng Davao Death Squad noong siya ay mayor pa ng lungsod. Ikalawa, ang umano'y pagpatay sa mga high-value targets sa ilalim ng kanyang war on drugs. At pangatlo, ang mga pagpatay sa gitna ng barangay clearance operations. Bigyan niyo kami ng laman para makita namin. Ano itong pinagsasabi? Kasi, isa sa naging patay, 4, naging 47, naging 5,000, naging 17,000. Where are we? And they're saying it's a crime against humanity. Pinuna rin ng kampo ni Duterte ang tinatawag nilang cherry picking na pinipili lang daw ng prosekusyon ang mga pahayag ni Duterte na pabor sa kanilang argumento at hindi ibinibigay ang buong konteksto. Tinatapos ba nila yung words ng dating presidente? Patayin natin, pero tinatapos, you go. Do not go beyond the law. Otherwise, you're worse than criminality. Basahin niyo lahat yung mga pinagsasabi. Para sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, legal ang pag-aresto ng ICC kay FPRRD. Ayon sa palasyo, ang batayan ay ang Republic Act 9851, ang batas ng Pilipinas laban sa crimes against humanity at ang tinatawag na residual obligation ng bansa bilang dating miyembro ng ICC. Pero para sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo, maliraw ang interpretasyon ng batas. Hindi maaaring gamitin ang RA 9851 para isuko ang isang Pilipino sa isang banyagang tribunal nang walang warrant mula sa isang Pilipinong hukuman. Ito naman ang maanghang na salita ni Vic Rodriguez, ang dating Executive Secretary ni Marcos Jr. Malinaw na ipinagkanulo niya hindi lamang yung katauhan at pagkatao ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kundi yung soberanya ng Pilipinas. Ang sinabi niya, pag-iimbestiga. Hindi na investigation yung nangyari. Kanya nga state-sponsored kidnapping. Ang nangyayari, inaresto nila. Hindi na pag-imbestiga yun. Pagka nag-aresto ka na, ibig sabihin tapos na yung investigation. Halos 1 taon pagkatapos ng That's a No, isinuko ng gobyerno si Duterte sa ICC. Hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag mula sa palasyo kung bakit nagbago ang desisyon. Kung tatanungin mo naman kung may magagawa ba ang depensa para makalaya si Duterte, sinubukan na nila ang lahat. 3 beses na silang humingi ng interim release. 3 beses na tinanggihan. Humingi ang kampo ni FPRRD ng jurisdictional challenge, ngunit tinanggihan noong Oktubre taong 2025 at nakabinbin pa rin ang appeal. Nag-file ng petisyon ng 3 niyang anak kasama si Representative Paulo Duterte sa Korte Suprema ng Bansa para sa writ of habeas corpus na may mahigit 160,000 pirma. Wala pang desisyon hanggang ngayon. Sa loob ng ICC, 2 panig ang nagharap. Ayon sa ICC, si Duterte ang nasa sentro ng lahat. Siya mismo, ayon sa kanilang argumento, ang nagplano, nagutos at nagprotekta sa mga nagpapatay. Ito ang sinasabi ng prosecution. Hindi pa ito napatunayang katotohanan ng korte. Isa sa mga susi sa kaso, ang salitang neutralize na lumabas sa mga opisyal na police circular. Para sa prosecution, ito ay utos na pumatay. Para sa depensa, metapora lamang ito. 3 uri ng ebidensya ang inihain, mga insider witnesses, ang mga pampublikong pahayag ni Duterte at documentary evidence mula sa mga opisyal na record. 8 co-perpetrators ang pinangalanan kasama sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo.
Isa sa mga ebidensya ng International Criminal Court ay ang isang CCTV footage mula 2013 sa Agdao Public Market sa Davao na ayon sa kanila nagpapakita umano kay Rodrigo Roa Duterte na nanunood ng isang triple killing. Pero lumantad ang may-ari ng video, si Ben Tesorna, isang veteranong journalist sa Davao, at ang interpretasyon ng ICC mali ayon sa kanya. Ang tunay na konteksto ayon kay Tesorna, kasama siya ng media noong araw na yon para sa isang demonstration ng bagong Central 911 CCTV system ng Davao City at ipinapakita lamang ni Duterte ang kakayahan ng mga kamera. Dagdag pa niya, ginamit ang video ng walang pahintulot at nilagyan ng subtitles na wala sa orihinal. Naghain si Tesorna ng notarisadong affidavit ng pagtanggi at humingi ng formal na paumanhin mula mismo kay ICC Prosecutor Julia Nichols. Tugon ng prosekusyon, wala munang komento. Nasa korte pang usapin at nananatili ang video sa record. Ang purpose na pinakita niya was, ang ano niya is, wala na yung mga incidents na walang recording, walang witnesses, walang kasi may mga cameras na, so record na talaga. Doon mo makikita yung twist ng ICC kung paano demonize si FPR. Being a Dabawen yun, that's very konti, masyado na maliit na bagay para itulog yung PRD was given so much for the Dabawenos. Samantala ayon kay Kaufman, pamumulitika lamang ang mga paratang laban kay Duterte. Ang mga saksi ng prosekusyon, tinawag sila ni Kaufman na worthless as a devalued peso. Mga self-confessed killers na nagtetestigo kapalit ng limitadong immunity. No smoking gun, no evidence of a direct order, solicitation or inducement with respect to any one of the 49 incidents. No documentary record exists of a presidential order. The prosecution has failed to elaborate in its oral submissions what it means truly by soliciting. Inakusahan din ni Kaufman si Marcos ng may papel sa pagpapadala ni Duterte sa ICC. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Tumugon din si Kaufman sa pahayag ng palasyo na preposterous ang mga akusasyon at humingi pa siya ng imbitasyon para mapag-usapan ang interim release ni Duterte sa Maynila. Sinabi naman ng palasyo, welcome si Kaufman bilang turista pero hindi niya tatalakay ng ICC. At sa huling araw ng hearing noong Pebrero 27, ibinahagi ni Kaufman ang mga salita ni Duterte mismo na sinabi sa kanya sa loob ng kulungan sa The Hague. Looked at me solemnly and said, Mr. Kaufman, Nick, I have done my duty and I have left my legacy. Go to court and do your job, but I can no longer help you. I no longer remember much at all, and I can't comment on people who I do not know and on statistics that mean nothing to me. He then concluded and pronounced as follows: I was a faithful servant of the people, and that is how I wish to be remembered. I have now accepted my fate, and I realize that I could die in prison. Ang pamilya Duterte naman, patuloy ang pagbisita sa kanilang ama na nasa ICC detention facility. Kasama na doon si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sinabing malinaw ang kanyang assessment kung sino ang nasa likod ng kaso. Even the United States sanctioned the ICC, right? They have issues with the United States. So I do not trust this thing that you call the ICC. Bukod sa ICC, sinabi rin ni Mayor Baste kung sino ang kanyang itinuturing na tunay na kalaban ng kanyang ama at kung bakit sila nagsasalita ngayon. Ayon sa kanya, ang mga nagpapanggap na biktima ng drug war ay may koneksyon sa teroristang grupo na CPP, NPA, NDF. The narrative of the left against our narrative. That's it. Sino ba yung mga nandyan? Mga NPA naman yung mga nandyan. Kasi sila yung tinamaan during the time of his administration. And they went around Europe playing the victim card. Sa tanong kung handa ang pamilya sa kalalabasan ng kaso, ang sagot ng kanyang mga anak, We're always prepared. Even my father is prepared. Wala kami dito para iiyak lang. It's politics. Most of it is politics. Sabihin mo sa kanila, relax lang. May hangganan
ang lahat. At habang nananatili siyang nakakulong, umabot na rin sa international stage ang panawagan para sa kanyang paglaya. Sa isang sesyon ng United Nations Human Rights Council sa Geneva, isang Japanese human rights advocate ang hayagang nagtanggol sa kanya. Si Shunichi Fujiki tinawag na political persecution ang kaso at nanawagan ng humanitarian review at interim release. I stand here to denounce the grave injustice. Lord Oligodloa to tell the 80 years old former president of the Philippines who bravely fought illegal drugs to protect millions has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged trial detention by the ICC in The Hague. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang kaso. Ngayon, sa kanyang ika-81 kaarawan, nasa The Hague pa rin si Rodrigo Duterte. Hindi pa tapos ang kaso, hindi pa malinaw ang hatol. 3 posibleng mangyari. Maaaring umusad sa full trial, maaaring ibasura ang mga kaso, o maaaring ipagpatuloy ang investigasyon. At sa ika-81 niyang taon, ang kapalaran ng dating Pangulo ay nananatiling palaisipan. Isang paalaala sa lahat. Sa mundo ng tama at mali, walang sino man ang nakaligtas sa tanong, nasaan ang tunay na katarungan? This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve the country at so be it. Ganun ang destiny ko. Salamat. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!